hello mga kaulam, ayun nga at nasa bahay ako ng aking kapatid. Kaya medyo madilim dahil ako'y nakaka-against the light. So ang ulam ko ay sinigang na hipon. Pero ang sinigang na hipon nila ay ginisa muna nila sa talong, sa yung ano nga tawag daw sa kulay puti, labanos, tapos may kamatis at may ginataan pang tulingan. Yan daw ay yung dala ko pang sinaing tapos ginataan nila. Kawaawa ang tulingan, isinaing na, ginataan pa. Ang iba nga, isinasaing na, ipiprito pa, igagata pa. Hinatid ko ang ate ko diyan sa bahay ng aking isang kapatid. Tapos sabi ko, dyan na rin ako manananghalian. Dahil umalis kami sa bahay ay medyo maaga-aga pa, alas 10 pa lang ng umaga. Sarap ng kain namin ng kapatid ko. Magkasabay kaming kumain. Kami nasa parehas dulo ng lamesa. Sabi ko, kakain na ako para pag uwi ko sa bahay ay mamamahinga na lamang ako. Hindi na ako kakain. Dahil grabe ang inikot namin ng kapatid ko. Galing sa bahay namin, pumunta kami ng Dera, pumunta kami ng hindi ko maintindihan kung saan-saan pa kami nag-ikot-ikot. Dahil naghahanap kami ng clinic kung saan siya po pwedeng magpa-thyroid test, lahat-lahat. Ang problema, kailangan pala fasting siya. So sabi ko, hindi late na para mag-fasting pa, kaya sa susunod na lang ang weekend siya, sasamahan ko ulit na maghanap ng clinic. Pero talagang napakasarap ng kain namin. Ang itugang napakasarap din ng aming huntahan. Grabe, yung paglalagas ng buhok ko mga kaulam, kitang-kita talaga, sobrang dami na nang nalalagas sa buhok ko. Problema ko talaga yan bago ako nagpa-opera ng aking thyroid. Sinabi ko talaga yan sa doktor na grabe talaga yung hair fall ko. Sabi ng doktor, yun daw talaga ang epekto ng thyroid, isa yan sa epekto, yung hair fall. Akala ko matatapos na ang problema ko sa hair fall noong ako'y naoperahan. Pagkatapos kong maoperahan, mas lumala pa, hindi ko alam kung bakit. Pabalik-balik ako sa doktor para dyan sa problemang iyan. Parati ding ina-adjust ng doktor ang aking gamot, ang aking maintenance. Pero ganyan pa rin. Ngayong buwan na to, mas malala talaga. Hindi ko na talaga alam kung ano ang aking gagawin. Hinahayaan ko na lamang anong gagawin ko, hindi naman mapigilan. This month, babalik na naman ako sa doktor, magpapa-blood test na naman kung ano baga talagang kailangan gawin diyan. Kung bakit palala ang paglalagas ng aking buhok. Dati na itong naglalagas simula nung nagkaroon ako ng thyroid ng 2006 mga kaulam. 2007 ako na trace na may hyperactive thyroid. Tingnan nyo kung gaano nakatagal. Tapos 2024 ako na operahan dahil 2023 ako nagkaroon ng nodules. So 2024 ako na operahan. Akala ko talaga, sinabi sa akin ng doktor na matatapos na raw ang problema ng paglalagas pag naoperahan. Diyos ko po, Rode, ay lalong lumala. Marami ako nakakausap na ganito rin ang sitwasyon. Parehas kami ng sitwasyon. Ang dami ng mga may thyroid na ganyan talaga ang problema. Ang iba nga walang thyroid pero yan din ang problema. Ewan ko baga sa panahon ngayon yata. Medyo worried na ako dahil sanay naman ako na naglalagas ang buko, tas ang dami din ang tumutubo. Ngayon, may mga tumutubo naman, pero mas marami ang nalalagas. Dati, mas marami ang tumutubo. Diyos ko, ang dami ko nga dito sa harap ng aking natubo. Pero ngayon, marami din namang natubo, pero kulay puti na. Grabe, ang sarap ng kain ko dyan. Uulitin ko talaga yung sinigang na hipon pag uwi ko dyan sa kapatid ko. Nagdala ulit ako, actually, nung araw na yan, Sabado yata, Linggo, nagdala ulit ako ng hipon na 1 kilo. Sabi ko, yung hipon na dala-dala ko, igisa naman nila sa ampalaya, igisa nila sa sayote, yung haluan ng gulay na marami, para masarap naman lalo ang lasa ng hipon kapag marami ang halong gulay. Actually mga kaulam, marami naman ang maluluto sa hipon, hindi lamang sinigang, hindi lamang yung buttered shrimp. Hindi ako mahilig sa nakain ako ng buttered shrimp, pero hindi ako gayon masyadong sobrang paborito ko yun dahil ang dami ng butter, parang ang dami ng oil. Gusto ko sa hipon, niluluto talaga yan sa gulay, babush.